Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaalam sa iniisip ng tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng espiritu, ang ipinapaliwanag nami mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin, sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila mauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang ng paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang espiritu ay ang diwa, ang nasa kaibutura ng isang tao. Ito ay ang nasa kalooban niya. Kaya nasabi ni Pablo na walang nakaalam sa iniisip ng isang tao kundi ang kanyang sariling espiritu. Siya ang nakakaalam ng nasa loob niya. Gayon din, walang nakakaalam sa mga iniisip at binabalak ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ibinigay sa atin ang Espiritu ng Diyos upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Kaya dahil sa nasa atin na ang Espiritu ng Diyos, naiintindihan natin ang mga bagay tungkol sa Diyos. Hindi ito naiintindihan ng mga taong hindi maka-espiritual. Para sa kanila, kahangalan ito. Kaya nga sa mga tao na makamundo, kahangalan ang magpatawad sa kaaway. Nagsasayang lang ng panahon ang nagsisimba. Hindi naman nagdadala ng pera ang pagdarasal. Makapera sila at ang mahalaga lang ay ang nagdadala ng pera o ng aliw o ng kapangyarihan. Ang mga tao lang ang ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, ang nakakaintindi at nagpapahalaga sa mga bagay na maka-Diyos at maka-espiritual. Natanggap na natin ang Espiritu ng Diyos nung tayo ay binyagan at nung tayo ay kinumpilan. Pero kung tayo ay magpabaya, magiging mapurol ang ating sensibility sa Espiritu ng Diyos. Kahit na mataas na ang kanyang pag-aralan, maaaring magiging mapurol ang kanyang pag-unawa sa mga bagay kung hindi na nag-iisip, nagbabasa, nagninilay ang isang tao. Kaya paano napapanatili ang ating sensibility sa Espiritu ng Diyos? Sa pamagitan ng pagdarasal.
nagiging in touch tayo sa Spirit sa ating panalangin. Gayon din sa ating patuloy na pag-aaral ng banal na kasulatan. Dito tayo tinuturuan ng Diyos. Ang pagninilay ay nakakatulong din. Ito ay ang malalim na pagsusuri at pag-iisip sa mga pangyayari sa ating buhay at sa mga nakaranasan natin. Be in touch with yourself, and your will be in touch with God's Spirit in you. Ang nagpapapurol sa ating sensibility sa Holy Spirit ay ang kasalanan. Nagiging manhid tayo sa mga bagay tungkol sa Diyos kapag tayo ay patuloy na nagkakasala o namumuhay sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, nabubulagan tayo sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ang ating materialistang pag-iisip ay nagiging mapurol din sa ating kaalaman tungkol sa Espiritu ng Diyos. Kaya sa mga materialista, ang mahalaga lamang ay ang mga material na bagay tulad ng pera, pagkain, aliw ng laman o posisyon. Pero ang mga ito ay panandalian lang at hindi ito nagbibigay ng malalim na pagkakontento sa ating buhay. Buksan natin ang ating sarili sa Espiritu ng Diyos. Sumunod tayo sa Kanyang udyok at malalaman natin ang mga katotohanang espiritual. Binubuksan ko ang aking puso, Panginoon, sa iyong Espiritu. Saliksikin ang aking puso't diwa. Suriin mo ako at akayin mo ako sa landas ng kabanalan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.